Claire. Present. Stephen Joman. Bata pa lang, naging tampulan na siya ng tukso dahil sa kanyang pangalan. Sorry, Joman. Kasi bumahay ka. Yung lolo ko, Jose, tsaka yung lola ko, Annalisa. Parang kinumbay niya yung dulo ang una, tsaka yung one. Lumabas, Joan. Ayaw ko tawagin akong bading. Pag binabuli ako, yun nananapak talaga ako agad. Sinusunto ko talaga. Nagagalit ako pag binabuli ako ng gano'n na bading. May 6 kami na lalaki na magkapatid eh. Kaya lahat talagang siga-siga sa aming lugar. Nadagdagan pa ang problema ni Joe nang magkaroon siya ng bunsong kapatid na babae. Unti-unting natuon ang atensyon ng kanyang pamilya dito, dahilan ng kanyang paghihimutok at pagiging mapag-isa. Nagsiselos ako, parang masama loob ko. Upang matigil ang pangungutya at mapamahal sa kanyang pamilya, ay nagsimula si Joe na sumali sa mga boxing contest sa kanilang bayan. Dito niya nalasap ang pait ng pagkatalo at tamis ng tagumpay. Talaga manuntok ako, matulis eh. Pag tinatamaan ko agad yung muka. Pag nanalo ko sa boxing kahit 50 pesos, binibigay ko agad sa nanay ko. Yan ang ko. Tapos natutuwa sa. Kaya unti-unti, doon ako nagpapursige na. Pag suntok sa akin, 2 suntok ako. Pag una suntok, binilangan ako agad. Talagang ganun uli-uli. Ilo-ilo ako eh. Pangalawa na suntok, doon na ako nag-stop ng katire. Hindi naglaon, nagsimulang mapabarkada si Joe. Doon ako na-enjoy na sa laro namin. Doon ko na nakakalimutan yung mga kwan sa bahay. Kasi na-enjoy na ako doon sa mga barkada ko. Doon yung maraming kalokohan, matigas sa ulo kasi barkada eh, talagang hindi ka makahindi. Bagamat batid niya ang masamang epekto ng bisyo sa katawan, nagpatuloy siya ng paggamit nito. Pinagsabay ni Joe ang bisyo at pagiging atleta. Doon ko na nakamdaman na nakakaano pala, talaga effect yung marijuana, iba na yung takbo ng isip mo, wala ka nang diskarte sumuntok, baka-baka na, talagang hindi ka na makapag-isip. Parang lasing ka na palagi. Cardio mo, yung stamina mo, hindi talaga sustain. Nasa isang miserable at walang direksyong buhay si Joe nang makadalo sa isang Kristiyanong gawain. Doon, isang kaibigan ang nagbahagi sa kanya hinggil sa makapangyarihan at mapagpalayang pag-ibig ni Hesukristo. Ganito pala ko kamahal ng Panginoon. Bumaba siya dito para talaga sa atin, para makilala siya. Doon ko na pinagsisihan ko na rin yung mga kasalanan ko. Binigyan niya ako ng buhay. Grabe, sabi ko, mahal na mahal mo talaga ako. Doon sa romance, pinili mo ako na maging anak mo. Magmula nang tanggapin ni Diyos si Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ay tuluyan niyang tinalikuran ang masamang bisyo at pinatawad niya ang lahat ng nakasakit sa kanya. Tuloy-tuloy rin ang naging tagumpay niya sa larangan ng boxing. Mula sa provincial team, nakapasok si Joe sa national team at nagbigay ng maraming karangalan sa bansa. Nakikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Lord, thank you. Thank you sa pinagkaloob mo sa akin. Talent na to at sa kalakasan. Nasubukan ko na na lumayo ako sa kanya. Hindi ako nakapag-pray, lumaban ako. Talo. Sa gitna ng kaliwat ka ng tagumpay na tinatamasa, nagkaroon ng kasintahan si Joe. Sa pagdaan ng panahon, lumalim ang relasyon ni Joe at Shelo hanggang sa nagpasya ang dalawa na magsama na lamang. Joe! Joe, gising. Joe, gumising ka. Sino to? Sino? Ano yan? Sino to? Ano? Sino yan? Makalala? Napakabaero mo talaga eh. Ha? Ngunit dahil sa takbo ng kanyang trabaho, hindi nakatakas si Joe sa mga tukso ng pambababae. Talagang magulo. Parang lahat. May tinatago ka. Parang wala kang peace. Nasa ganoong sitwasyon si Joe nang muli siyang nanalig sa Panginoong Diyos. Ang pagbabalik loob niya sa Panginoon ang naging daan upang mas maunawaan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang buhay. Taong 2010,
Itinama ni Joe ang kanilang maling relasyon nang pakasalan niya ang matagal na niyang kinakasamang si Shelo. Matapos ang 12 taong pagbaboxing, naging coach naman si Joe ng national team ng 2 taon. Ngayon, isang freelance boxing trainer si Joe. Nagtuturo din siya ng libre sa mga kabataan ng kanilang simbahan at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga ito. Saka, enjoy na enjoy ako. Tapos lumalhalim yung ano ko sa kanya, yung pagkakilala ko. Lumalalim, talagang gusto. Dati, ikaw lang pinapakain eh. Ikaw lang pinapakain ng salita ng Panginoon eh. Ngayon, parang nag-ano siya na magpakain ka naman sa mga ano, sa mga nanghihina. Salamat sa iyo, Joanne, kasi patient ka at mapagmahal. Love na love niya yung mga anak niya. Pati ako, laki ng ulo ko. Ang haba pa ng hair ko yun. I want to thank God and praise Him. Pasalamat talaga ako sa Panginoon sa mga kuha niya sa akin. Mga kabutihan niya at kuha niya siguro yung katapatan niya sa akin, buhay. Katapat talaga siya sa mga pangako niya.